Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love. Balikan. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headline sa ating TNT Tomorrow's News Tonight. Ngayong gabi ng Biyernes, March 27, 2026.
Halaga ng petrolyo muling tataas sa susunod na linggo. Presyo ng diesel posibleng umabot ng hanggang 145 piso kada litro. Presyo ng pagkain sa ilang supermarkets tataas simula sa April 1. Cash aid sa minimum wage earners at iba pang sektor pinag-aaralan na ng Malacanang. Business tycoon Ramon Ang tiniyak na hindi mananamantala sa presyo ng petrolyo. Petron Corporation handang ibenta sa gobyerno. Operating hours ng mga mall sa Metro Manila pinaikli kasunod ng deklarasyon ng National Energy Emergency. Online reservation system ipinatupad ng Philippine Ports Authority sa mga pantalan na 1 linggo bago ang Holy Week Exodus. Mag-ina pinagbabaril sa Davao Province, anak patay, ina sugatan. Sa TNT Global News, dating rapper na si Balendra Shah nanumpa na bilang bagong Prime Minister ng Nepal. At sa showbiz, Asia Songbird Regine Velasquez inanunsyo na ang kanyang last concert. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Hobson para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Abiso sa mga motorista, namumuro na naman ang double-digit oil price hike sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng maglaro sa 11 pesos hanggang 12 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. Habang posible naman na tumaas ng 3 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina habang 11 pesos sa bawat litro ng kerosene. Base yan sa 4 na araw na kalakaran sa pandaigdigang merkado at posibleng magbago pa sa susunod na linggo. Kung matutuloy, posible nang pumalo sa 145 ang kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Sa kaugnay na balita, nanganganib nga po na sumampa sa 146 ang bawat litro ng halaga ng diesel sa susunod na linggo. Yan ay batay sa pagtaya ng Mean of Platts Singapore sa nakalipas na 4 na araw. Ayon sa oil industry sources, kung magiging accurate o wasto ang projection, ang pump price ng diesel ay tataas mula 11 pesos hanggang 12 pesos bawat litro o kabuoang papalo na mula sa 118 hanggang sa 146 pesos and 30 centavos per liter. Para naman sa premium diesel, ang halaga nito ay posibleng sumirit sa 125 pesos hanggang 156 pesos bawat litro. Samantala, maaari namang maging paggalaw sa halaga ng gasolina o wala pong posibleng maging paggalaw sa presyo ng gasolina at kung meron man ay aabot ito sa 3 piso kada litro. Sa kabuuan ay magiging 115 pesos and 40 centavos na ang bawat litro ng gasolina. 11 pesos naman ang maaaring madagdag nga po sa kada litro ng kerosene. Tataas din ang presyo ng halaga ng pagkain sa ilang supermarket sa pagpasok ng Abril. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated, ilan sa mga manufacturers ay nag-anunsyo na ng price adjustments ng kanilang produkto. Sinabi ni Steven Kua, Pangulo po ng samahan, na kabilang sa mga apektado ng pagtaas ay ang pasta, noodles at canned goods o pagkaing delata, gayon din ang bottled water. Batay sa pagtaya ng price, ang price increase ng pagkain ay maaaring pumalo ng hanggang 10%. Ano na nangyari doon sa pinangako ng DTI at pagtiyak ng DTI na walang adjustment sa sa halaga po ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Kung ganito ho na ang mga supermarkets nag-anunsyo na ho ng kanilang possible 10% increase sa susunod na linggo.
Sumadsad naman sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong pong araw ng Biyernes, March 27. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso sa 60 pesos and 55 centavos kada US dollar. Nahigitan nito ang dating record low na 60 pesos and 30 centavos noong Lunes, March 23. Samantala, oras natin sa buong Pilipinas, alas 9:25 na po ng gabi. Kinwestiyon naman ni Senador Loren Legarda ang Department of Energy kung bakit nasusunod pa rin ang replacement cost sa halip na ibatay ang presyo ng langis sa aktual na presyo ng pagbili. Dahil ang presyo ngayon ng langis ay mahigit na sa doble ang kada litro. Batay sa prinsipyo ng replacement cost, kahit na may nabili ng stock ng langis sa mas murang halaga bago ang panahon ng krisis ay kailangan nila itong itaas ang presyo dahil ang kanilang bibilhin na susunod na stock ay sumirit na ng husto ang presyo. Bawal umano na sundin ang prinsipyo ng replacement cost alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Because it was a DOE that explained the replacement cost in behalf or justifying, so in short, yung stocks na bili nung hindi nung krisis, ibang presyo. Pero, nung dumating yung krisis, may stock na siya sa dating presyo, pero inaakma sa presyo na tumaas sa world prices dahil daw bibili naman nila yung kapalit sa mahal na presyo sa mga darating na linggo. So, ang sagot muna ng DOE, ang gusto ko marinig, tapos Paliwanag naman ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, pag-aaralan nila kung applicable ang Supreme Court decision sa presyo ng langis hinggil sa replacement cost. Dahil ang desisyong hinggil dito ay ng kataas-taasang hukuman ay tungkol sa kuryente sa kaso na nasa Nasicor versus ERC. Samantala, muling kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Energy para imbestigahan naman at bantayan ang presyohan ng langis sa gitna ng krisis. Ito po'y batay sa obserbasyon at reklamon sa mabilis na taas presyo ng mga gasolinahan kahit luma ang nabili na supply ng kanilang produktong petrolyo. Pero paglilinaw nga po ni Gatchalian na hindi siya nag-aakusa na may sangkot sa profiteering at hoarding. Giit ng senador, may kapangyarihan ng DOE ngayon sa ilalim ng emergency power na ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para kay Gatchalian, mayroon pa ring negosyanteng mananamantala sa gitna po ng krisis na dapat anyang patawan ng kaukulang parusa. Tiniyak naman ng San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang sa publiko na hindi sasamantalahin ng Petron ang fuel crisis sa bansa epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon na kay Ang, na siya ring may-ari ng Petron Corporation, tinitiyak niya na hindi sila kikita ng higit pa sa normal at handa siyang babaan pa ang kita. Handa rin umano ang business tycoon na ibenta ang Petron sa pamahalaan kung naniniwala ito na mas mapabubuti ang pamamalakad sa kumpanya. Kasabay nito itiniyak din ni RSA ang 100% na kooperasyon upang makatulong sa mga Pilipino. Itong public service na to. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala rin sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung Petron sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. Yan ang bahagi ng pahayag at paliwanag ng business tycoon Ramon S. Ang. Bukas naman ang itinakdang araw para sa amyenda
ng oil deregulation law sa gitna po ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala silang isinasantabing mga suhestyon at lahat ng options ay kanilang ikinukonsidera. Ito po ang naging tugon ng Pangulo ng mahinga ng reaksyon sa panukalang ibasura ang deregulation law at VAT sa imported na langis. Anya, mahabang usapin ito, kaya mas tinututukan nila ang agarang tulong para sa taong bayan. We will have to amend all the regulation. Mahaba pa ng diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we're focused right now on the immediate, what we can do immediately. Kagaya ng sinabi ko sa statement ko, kung ano yung maaari nating paratingin kaagad na tulong sa taong bayan, yun ang aming ginagawa. Yun ang namin pinag-iisipan ngayon. But as I said, we are not, kahit lahat ng maaring gawin na tinitignan namin, pinag-aaralan namin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng krudo ang Pilipinas hanggang sa June 30. Batayan niya ito sa kanyang pakikipag-usap kay Petron President and CEO Ramon Ang hinggil sa pagpasok ng fuel sa bansa. Ayon sa Pangulo, ginagarantiya ng kumpanya na hindi kukulangin ang bansa sa supply ng langis sa gitna po ng nararanasang pandaigdigang krisis. In terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung magpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Samantala, sa panig naman ni Ang, nangako itong hindi pagsasamantalahan nga po ang sitwasyon at sa halip ay tiniyak na ang kanilang kooperasyon upang mapanatiling matatag ang distribusyon ng produktong petrolyo sa mga susunod na buwan. Dumami pa sa 425 ang bilang po ng mga gasolinahang pansamantalang nagsara sa gitna ng kinakaharap na State of National Energy Emergency ng bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mula higit 400 ay bumaba na ang bilang sa 387. Pero sa huling monitoring ng pulisya, 38 panibagong retail gas station ang dumagdag sa pansamantalang nagpadlak ng kanilang operasyon hanggang ngayong araw. Dahilan upang ang mga ito dahilan po ng mga ito ay kulang na sila sa supply ng produktong petrolyo, bagay na ipinaabot sa Department of Energy para maimbestigahan. Base po sa initial na investigation na binigay ng mga NPCC, yung ating po Municipal Price Coordinating Council, sila po ay nawalan ng stock. At okay naman po nito, may mga retailer o stations naman po tayo na sila na nag-open naman dahil sila po ay nabigyan na lang po ng popular supply levels. Pero may araw ito, ang condition na nagsara ay 38 retail stations. Samantala, napagkasunduan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso at ng mga presidente ng 22 Jeepney Operators and Drivers Association na ang kanilang jeep ang gagamitin para sa libreng sakay. Sagot naman ng lokal na pamahalaan ang kita ng mga driver at operator na lalahok sa programa. Ayon kay Dumagoso, aabot sa humigit kumulang 3,000 piso kada araw ang kikitain po ng mga tsuper, depende sa uri ng kanilang unit, habang libre ang pamasahe ng mga pasahero. Mahigit 1,400 jeepney ang inaasahang lalahok sa programa na maaaring makapaghatid ng hanggang sa 100,000 pasahero kada araw sa iba't ibang ruta sa Maynila at karatig lugar. Tatagal ang libreng sakay sa loob ng 5 araw na hahatiin sa 2 linggo na posibleng palawigin depende sa pondo ng lungsod. Ayon pa sa alkalde, ang programa ay pansamantalang solusyon o pantawid upang matulungan ang mga tsuper at commuter na apektado ng krisis sa langis. Ang breakdown daw po
Itong 3,000 pesos nakikitain ng mga tsuper sa kada araw para lamang maghatid ng mga pasahero ng libre. Yung breakdown daw po ng kikitain niyan, 1,000 para sa operator, 1,000 para sa tsuper, at 1,000 para sa ikakargang gasolina o diesel. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 9:35 na po ng umaga. Antabayanan, yun daw pong hirit na cash aid o ayuda para sa mga minimum wage earner at iba pang sektor pinag-aaralan na din daw po ng gobyerno. Samantala, BOC pinabilis naman ang fuel shipment processing para tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa. Standby din si PBBM, inutos naman daw po ang recalibration ng ASEAN hosting ng Pilipinas sa gitna daw po ng Middle East crisis. Mga local officials, hindi dapat na magtago ngayong panahon ng krisis, ayon naman kay Senator Christopher Bongo. At ang impeachment proceedings tuloy sa harap na isinampang petisyon sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang mga balita na yan sa pagbabalik ng ating TNT Tomorrow's News Tonight. Oras po natin alas 9:36 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang
sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. This Saturday on Scene Zone, rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love, balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagbabalik ang ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, pag-aaralan ng pamahalaan ang huyirit na tulong pinansyal sa mga member ng minimum wage earner at middle class na apektado rin ng krisis sa langis. Pero ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa iba pang sektor ay nakadepende sa budget ng pamahalaan. Anya, inuuna lang ng gobyerno na ayudahan ang sektor ng transportasyon na direktang apektado ng krisis sa langis. Dagdag pa nito, binabalanse ng Pangulo ang tulong na siyang dahilan kaya hindi agad pinayagan na magtaas ng pamasahe upang makinabang ang lahat. Sa kabila nito, iginit po ng opisyal na lahat ng Pilipino ay inaayudahan ng pamahalaan sa ibang pamamaraan tulad ng libreng sakay. Samantala, PBBM, iniutos daw po ang recalibration ng ASEAN hosting ng Pilipinas sa gitna ng Middle East crisis. Alamin nga natin ang detalye kay RH14, Let Narciso. Sinimula na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang recalibration sa gagawing hosting ng Pilipinas ng ASEAN Summit ngayong taon. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna na rin ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang direktiba ng Pangulo ay para sa mga non-essential block activities para makatipid sa gastos at matutukan ang mga importanteng pulong. Bilang resulta, nasa 650 preparatory meetings mula working group, senior officials hanggang sa ministerial ang ipatutupad na lamang online.
Una rito, sinabi ni Pangulong Marcos na tuloy ang ASEAN Leaders Summit sa Mayo na maaaring limitahan na lamang ang diskusyon sa regional energy security, food security at migrant workers issues. Tiniyak naman ng palasyo na sa kabila ng mga hakbang na ito ay mananatili ang layo ng ASEAN na mapatatag ang regional unity at makabuo ng iisang tugon sa mga pandaigdigang usapin. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, ang Bureau of Customs pinabilis ang fuel shipment processing para tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng langis. Ibalita mo yan, RH29, Boy Gonzales. Pinalalakas ng Bureau of Customs ang pagbabantay at pagproseso ng fuel shipment upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinatutupad ang priority processing sa lahat ng petroleum import sa mga pantalan. Kabilang dito may mahigit 9 na milyong litro ng diesel para sa Philippine National Oil Company sa La Union at higit 100,000 barrels ng krudo para sa Petron Corporation sa Bataan. Bahagi ito ng koordinasyon ng Department of Energy upang mapanatili ang sapat na supply ng langis. Tiniyak ng BOC na tuloy-tuloy ang monitoring upang maiwasan ang aberya sa supply. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa Quezon City. Bumuo na daw po ang QCPD ng Special Investigation Team. Target daw pong hanapin ang sasakyan na hindi nagbayad matapos na magpakrudo. Ibalita mo yan, Noche Kaka sa RH27. Kises, pinapalakas ng Quezon City Police District ang investigasyon sa insidente ng istapa sa isang gasolinahan sa Barangay Bolonio, Quezon City. Ito ay matapos bumuo ng Special Investigation Team kaugnay sa video ng isang sasakyan na nag-viral sa social media nang hindi nagbayad ng mahigit 5,000 pisong krudo. Tinutukoy sa investigasyon ang may-ari ng sasakyang sangkot sa gas and run incident. Ayon sa report, isang dam duty pump attendant ang nag-asikaso sa isang customer na sakay ng puting Toyota Innova na nagpakarga ng diesel. Ngunit bigla umanong tumakas ang driver sa direksyon na patimog sa EDSA. Dahil dito Kises, nananawagan ngayon ang QCPD sa sinumang may impormasyon na tungkol sa pagkaklanlan o kinaroroonan ng may-ari ng sasakyan na agad i-report sa kanila o sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Arit sa 27, natsika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Standby lang, Raymond Dadpaas. Makikipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa araw po ng Lunes. Tatalakayin dito ang magiging panuntunan sa pagpapatupad ng carpooling para makatulong sa mga apektadong commuter ng serye ng malakihang taas presyo sa langis. Kasama sa pagpupulong ang Department of Transportation, Land Transportation Office at ang Highway Patrol Group. Batay sa liham na ipinadala ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa LTO, hinihiling nito sa LTFRB na pansamantalang payagan ang mga pribadong sasakyan na bumiyahe bilang shuttle services. Bukod dito, ipinabibilisan din ang proseso ng pag-i-issue ng special permit para sa agarang deployment ng mga sasakyan. Sabi ni Artes, makatutulong ito hindi lamang sa mga apektadong commuter kundi pati na rin mabawasan ang mga pribadong sasakyan na tumatakbo sa kalsada. Samantala sa oras na alas 9:49, antabayanan pa po ang ating mga balita dyan sa Senado. Balitang showbiz, balitang global, maya-maya lamang sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight. Oras natin 9:49 ng gabi.
Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Oras natin 7 minuto bago alas 10 ng gabi. Ako pa rin ang inyong kasama, Kisas Habson. Magpapatupad naman ng pinaikling operating hours ang iba't ibang mall sa gitna ng deklarasyon ng National Emergency o Energy Emergency. Kabilang sa naunang nag-anunsyo po ang SM Supermalls, Robinsons Malls at Ayala Malls. Sa Metro Manila, nag-abiso na rin ang Venice Grand Canal Mall sa Taguig at ang Mega World Lifestyle Mall. Mula Lunes hanggang Biyernes, magbubukas na lang po ang mall ng alas 11 ng umaga at magsasara ng alas 9 ng gabi. Tuwing weekend naman, alas 10 ng umaga ang pagbubukas habang magsasara po ng alas 9 ng gabi. Mga local officials, hindi daw dapat na magtago ngayong panahon ng krisis. Yan ay ayon kay Senador Bongo. Ibalita mo yan, RH28, Raymond Dadpaas. Nanawagan si Senador Christopher Bongo sa mga local officials na maging accessible ngayong panahon na nasa krisis ang bansa at marami ang mga ngailangan ng serbisyo. Ipinarating ni Go ang panawagan sa mga miyembro ng Vice Mayors League of the Philippines Caraga Region Chapter na nagpulong sa Davao City. Para sa Senador, malaki ang maitutulong ng mga Vice Mayors kahit ng kanilang trabaho ay sa legislation.
Tiniyak nito sa kanila ang kanyang kandang tumulong bilang kanilang kapitbahay na taga Mindanao. Sa katunayan ay nakahanda din itong bumalik sa Maynila kung sakaling ipatawag ang mga senador sa isang special session. Kinuha din itong pagkakataon para pasalamatan ang mga taga Caraga Region dahil hindi siya maging number 1 senator noong 2025 election kung hindi sa kanilang tulong. Ipinakilala din ang kanyang anak na si Attorney Christian Lawrence Go na siyang Vice Mayor ng Lopon, Davao Oriental. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, impeachment proceedings tuloy sa harap ng isinampang petisyon ng Korte Suprema sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ibalita mo yan, RH12 Milky Regunan. Masusing pag-aaralan ng House Justice Committee ang isinampang petisyon sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings laban sa kanya. Sagot ito ni Justice Committee Chair Jervil Luistro kasabay ang posisyon na kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate ng impeachment cases. Paliwanag ni Luistro, ang ongoing impeachment proceedings sa Kamara ay layunin na tukuyin kung merong probable cause at hindi para humusga dahil ito ay tungkulin na ng Senado na tayong impeachment court. Sa panig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng komite, ang petisyon ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema ay diversionary tactics. Sabi ni Ridon, hindi magpapasindak ang Justice Committee sa tungkulin na papanagutin ang Vice Presidente sa mga seryosong alegasyon laban sa kanya. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad naman ng Philippine Ports Authority o PPA ang Online Reservation Assistance System o ORAS para mapabilis ang pagbili ng tiket ng mga pasahero ngayong paparating na Semana Santa. Sa pamamagitan ng sistemang ito na scan, choose at reserve, mas mapadadali ang proseso ng pagpasok at ticketing sa mga piling ruta, kabilang na daw po ang biyahe mula Batangas, Lucena at Calapan Port simula kahapon. Ayon sa PPA, ang Oras Pass ay may code na ipakikita lamang sa validation area, ngunit ito ay mag-e-expire din 3 oras bago ang nakaschedule na biyahe. Pero may nakahanda pa rin na help desk para sa walk-in passengers, senior citizen at persons with disability na wala pang rehistro. Nilinaw naman ng ahensya na hindi saklaw ng oras ang mga pasaherong may hawak ng tiket bago pa dumating sa pantalan. Layunin naman ng sistemang ito na mabawasan ang pila at pagsisiksikan at gawing mas mabilis at maayos ang biyahe ng mga pasahero ngayong peak season. Nasawi naman ang isang lalaki habang nasugatan ng kanyang ina nang pagbabarilin sila sa barangay Tumugan sa probinsya po ng Davao. Ayon sa ulat ng pulisya, sinalubong ng mag-ina nang pauwi na sa kanilang bahay at tinambangan. Kinilala po ang biktima na sina Jeric Labria, 35 anyos, at ang kanyang ina na si Jennifer Labria, 50 anyos. Sinubukan pandalhin sa ospital ang mag-ina, pero idineklara din na dead on arrival ang lalaki habang nasa maayos ng kondisyon ang kanyang ina. Sa ngayon ay naaresto na ang suspect at sinisilip na ng pulisya ang alitan sa lupa bilang motibo sa krimen. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, dating rapper na si Balendra Shah nanumpa na bilang bagong Prime Minister ng Nepal. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Nanumpa na bilang bagong Prime Minister ng Nepal si Balendra Shah na mas kilala bilang Balen matapos ang malakas na panalo ng kanyang partido sa halalan. Si Shah ay 35 years old, ang isa sa pinakabatang naging Prime Minister ng bansa sa nakalipas na mga dekada. Inatasan na rin si Shah na ayusin ang ekonomiya, lumikha ng trabaho at ibalik ang political stability sa bansa na matagal lang nakakaranas na pabago-bagong pamahalaan. Isa rin sa malaking hamon niya ang pag-usig sa mga responsable sa karahasan noong 2025 anti-corruption protest kung saan umabot sa 76 katao ang nasawi. Sa ngayon, bumuo na rin siya ng 14 cabinet member kung saan kabilang dito si Swarnim Wagle bilang Finance Minister. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH,
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaka-latest chika, pinakabagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. At sa Showbiz Asia songbird Regine Velasquez, inanunsyo na daw po ang kanyang huling concert. Alamin natin yan kay Don Carlos. Inanunsyo na ni Asia songbird Regine Velasquez ang kanyang huling major concert bago siya magretiro sa industriya. Ito ang kanyang kinumpirma sa isang panayam ng Billboard Philippines matapos tumanggap ng Woman of the Year Award. Ayon kay Ate Reg, may mga proyekto pa rin siya pero sa Oktubre na ang kanyang last concert bilang bahagi ng 40 years sa mundo ng showbiz. Magugunit ang ilang beses na rin naging emosyonal ang singer at actress at sinabing bahagi ito ng kanyang menopausal stage. August 8, 2025 pa ang huling concert ng Songbird kasama ang unforgettable star na si Vice Ganda. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Don Carlos. At sa lahat ng bumubuo ng DZRH News Center kay Wina Hesoro. At ganoon din sa ating mga piloto sa DZRH Radio at DZRH TV Tech at sa Malanday Transmitter. At sa inyo po lahat na tumutok sa ating balitaan sa TNT Tomorrow's News Tonight. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, 10:02 ng gabi.